Doña Victorina, napakabagal talaga. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, Simon. Magandang umaga rin sa inyo. Pero ang tagal naman ang vapor na to. Hindi na kasama ng panahon ngayon. Nasaan na ba itong vapor? Diba to? Pagod na ako kakahintay. Mga Ginoo! Magandang umaga sa inyo! Bagal naman ang sasakyan na ito. Ayoko talagang makasama ang mga Indio sa isang sasakyan. Bagay na sila doon sa ibaba at nang mainitan at mapingi sa ingay ng mga makina. Hay, nasa na kaya ang aking asawa? Namimiss ko tuloy ang aking irog. Hay, diborsyo. Napakabagal talaga. Ang ilog na to ay barado sa mga buhangin. At ang liku-likong daan naman ang nagpapabagal sa ating paglalakbay. Kailangan nating ayusin ang Obres del Puerto para mabilis ang ating biyahe. Bakit tayo mag-aaksaya ng pera sa pag-aayos? Tabunan na natin ang ilog at gumawa ng bago. Ano? Napakalaking pera ang kailanganin para dyan. Pera? Hindi ba pwede gamitin natin yung mga bilanggo bilang ating trabahador? Hindi ba kaya't mag-iimagsik ang mga Indio dyan? Anong silbi ninyong mga praile? Sila'y naghimagsik ng araw at apakto at pusi bali ilan. Perdonen, señores, pero me es necesario retirarme. Sino kaya talaga ang lalaking iyon? May kakaiba talaga sa kanya. Mas mabuti pang mag-alaga ng itik at ang mga itik na yun ay lilinisin ng ilog sa pamamagitan ng pagkain ng suso. Itik? Balot? Kadiri? Ayoko sa mga itlog na yan. Hindi kami sagad, handa ng lahat. Ang mga guro ay pumayag ng magturo. Si Makaray Iman ay bukas sa kaniloob ay binigay ang kanyang bahay para sa akademya. Ang mga kapwa din natin estudyante ay handa rin mag-ambag para sa inyo. Kung gayon, malapit na natin makuha ang ating pangarap. Ang akademya ng Tikang Kastila ay dakal para sa mga taong matututo at marunong ng na edukasyon, stay rin kami. Siyang tunay, ngunit huwag natin kalimutan, mas mahalaga pa rin ang permiso ng Kapitan General. Kung hindi siya papayag ay malamang lahat ng ito ay mawawala ng saysay. Sin permiso de Kapitan General, no podemos avanzar. Maniwala ka, tayo ay magtatagumpay. Karapatan nating matuto at hindi nila ito maikakain sapagkat tayo ay may dahilan. Narinig ko yung usapan. Magandang pangarap.
Ngunit sa mundong ito, ang pangarap ay kailangan salapi para maisa katuparan. Dahil ito hindi namin kailangan. Ang kailangan ng mga tao sa Midalipin ay pagkain, damit, at maayos na pamumuhay. Ang paghihirap nila kung bakit dahilan wala silang sobrang pera para sa mga bagay na magpapaganda sa kanila. No existos, elokos, ilumundim. Ganun ba? Pero ang buhay hindi tungkol lang sa pag-survive. Ito ay may tungkol sa pag-i-enjoy, halimbawa, serbesa. Masarap itong inumin ng kalasing at nakagagaan ng loob. Hindi ba't mas mainam po kaysa sa tubig na mataba? Ang serbesa ay mabuti kaysa matabang tubig, hindi sa tingin mo. Maaring matabang ang tubig, Ginoo. Ngunit alam niyo bang ito ang pinunod sa alak at tumatay sa apoy kapag ito ay pinainit at nagiging singaw? At kapag nagalit na nagiging malawak na dagat na kayang magwasak ng sangkatauhan, ang tubig ay maaaring malambot, ngunit maaari itong maging mapinsala. Sagani, mag-ingat ka sa iyong mga sinika. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Matala sa inyong dila, pinata. Yenes o nalingga, pilata. Karaniwan ng tulad mo, tandaan mo ang salitang iyan. Mayroon pala kayo panahon mga Ginoo? Oo, Ama. Siya si Simon, ang taong mag-aalahas at kaibigan ng mga Diyos. Padre Florentino, inaanyayahan kayo ng mga nasa itaas ng Gilberta na umakyat at makisama sa kanila. Mayroong masarap na pagkain at komportable upuan dito. Muchas gracias por la invitation, Kapitan. Anayain din sana ang aking anak si Isagani para sumama sa akin. Maraming salamat po, Ama. Ngunit mas komportable po ako sa ibaba. Doon ay mas makasama ko ang mga karaniwang tao. Sigurado ka ba, anak? Opo, Ama. Ayaw po makaharap si Doña Victorina. Alam kong hinahanap si Don Tiburcio. Ayaw pong makasama sa kanilang dulo. Kung yan yung nais, ayos lang sa akin. Mag-iingat ka dito. Ang mga Pilipino ay naging mulat na sa katotohanan. Hindi na sila naniwala sa mga kasinungalingan. Pati na rin ang bayarin sa simbahan. Pinagduduhanan. Ang bayarin ay hindi lang namin ginagamit sa sariling kapakanan. Ginagamit namin ito para sa kabutihan ng mga tao. Tayong mga tao. Isang napakagandang debate. May isusulat na naman ako sa aking payagan. Alam niyo ba, ang halaman naman dati raw ito, banana, lugar, tahanan ng mga supirito. Ngunit ngayon, ugad na ito sa mga kriminal at tulisan. At meron ding alamat si Doña Jeronima, ang babaeng sinundan ang kanyang kasintahan dahil sa pangakong kasal, ngunit ang lalaki ay naging arsobispo. Ikinulong ang babae sa isang yungib malapit sa ilog. Mas mainam na lang, yung sa Beaterio na lang siya dinala. May alamat din si San Nicolas, kung saan ang isang incheck ay muntik nang mamatay ng dahil sa buwaya. Ngunit siya ay nanalangin sa santo ni San Nicolas. Kaya ang buhay... Saan banda ng lawa namatay si Gibara Navarang Ibarra? Doon po. Ginoo siguro, ayos na lang. Oo, ayos na ako. Baka napagod lang ako sa paglalakad. Ingat ka anak, alam mo matigas ang ulo ng mga praile. Alam ko po itay. Ngunit hindi naman po tama ang ginagawa nila. E basta na lang ang kinin ng ating lupa. Magtiis ka na lang anak. Wala naman tayong magawa niyan. Hindi ako papayag. Na basta na lang tayong inaapi. Huwag kang magpadalos-dalos anak. Baka pahamak ka pa. Gagawin ko ang aking makakaya upang ipaglaban ang ating karapatan. Sabes ang tales, sinisingil ka na namin sa iyong utang. 3,000 hindi mo ba binabayaran? Ano? Napakalaki naman yan. Wala ka kung ganong halaga yan. Yan ang patakaran namin. Kapag hindi ka nagbayad, kukulong ka namin. Alam nyo, hindi makatarungan yan. Tahimik! Hindi mo na sinusunod ang utos ng nakatataas. Kailangan kang dalhin namin sa kortel.
Tama, bitaw! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo siya! Bitawan niyo siya! Sana ayos lang po si Ama sa loob. Sana nga po, hindi ako akalain na aabot sa ganitong lahat. Huwag kayong mag-alala, nakausap ko na ang hukom. Mayroon akong kakaunting influensya sa kanya. Kabisang Tales, ikaw ay inaakusahan sa paglabag ng batas at pagsumay sa otoridad. Ano ang iyong masasabi? Hukom, ako ay nagtatanggol lamang sa aking sa karapatan. Ang lupang iyon ay amin at pinaghirapan ng aming pamilya yun. Ang lupang iyon ay pag-aari ng simbahan. Ikaw ang nagkakamali, Tales! Hindi ako naniniwala na wala kayong pinapakita kahit anong dokumento na pagmamayari niyo yun. Mayroon ba kayong maipapakita? Hindi namin kailangan magpakita ng kahit ano. Kami ang simbahan at dapat kayong sumunod sa amin. Ano po yun, Hermana Bali? Napakiusapan ko ng hukom. Makalaya na daw si Kabisang Tales, ngunit may babayaran siyang malaking halaga. Babayaran? Wala na po kaming pera. Huwag kang mag-alala, Gwen. Mayroon akong paraan. Ibenta mo ay yung maalahas at hihingi tayo ng tulong sa iba. Maraming salamat po, Hermana Bali. Maraming salamat po. Sige. Kabisang Tales, ako ay nagpapasya na ikaw ay makalaya na, ngunit may babayaran kang malaking halaga. Wala pa akong pera sa ngayon. Kung gayon, ikaw ay mananatili dito sa kulungan. Hukom, parang awa niyo na. Huwag niyo pong ikulong ang aking ama. Nagmamakawa po ako. Sana'y hindi na humaba pa ang pila. Kailangan ko nang makarating sa bahay ni Kapitan Tiago. Magsitigil! Nasaan ang iyong sidula? Hindi ka namin papayagang makalampas dito. Sana po nakalimutan ko. Kapalag ka! Basilio, isa ka sa salitang binaluwag ko na nagtigil sa pag-aapi. Patawad kaibigan, ngunit sana nga tunay ang iyong sinabi. Sana nga isa ako sa mga tanda ni Kag Bernardo Carpio. Sa isa sa iyong mga pininiwalaan. Sana nga sinunod. Maglalakad na lang siguro ako. Hindi na nila ako mapipigilan pa. Kapitan Tiago, ang balitaan ko ibinihag sa Kabisang Tales ng mga tulisan. Oo, Basilio, matanay siya dahil sa kanyang paglaban. Ngayon na ang tamang oras para makarating doon. Dahan-dahan lang baka magising ka sila. Dapat kong makarating noon bago pa man magliwanag. Ang daming balakid, pero hindi ako susuko. Hindi naman ako napapagod, noon pa man. Inay, 13 taon na ang nakalipas. Ngunit ang sakit ay narito pa rin. Inay, narinig niyo pa ba ang mga kampana? Malapit na ang pista. Malapit na rin ako makapagtapos ng pag-aaral ko. Sana po kayo ay nasa mabuting lugar na.
At hindi ko na po binaliwala ang iyong mga aral na itinuro mo sa akin. Habang nanalangin, bumalik sa isip niya ang mga alaala ng kahirapan, gutom at pang-aapi. Bumalik din ang alaala ng gabing namatay ang kanyang ina. Naiwan siyang ulila. Muntik pang masagasaan ng karwahe noong bata pa at walang malapitan. Atsum, nariyan po. Uy, tingnan yung mga damit niya. Kumukontra po. Sabihin mo nga ulit na so, baka hindi mo alam mo ibig sabihin. Basilio, vosotros Quisos de los pobres, dapat mong malaman na hindi ito lugar para sa inyo. Alam mo man ang Atsum, kailangan mong matuto ng higit pa sa Latin. Kung hindi, no puedes continuar aquí. Sa loob ng 8 buwan, iyan lang mga salitang naisasabi ko. Es como estuviera maldito y tuviera que quedemos en silencio. Basilio, hindi kita napapansin dati, pero vio que eres inteligente. Gusto mo bang makipagdebate tungkol sa mga sinuon ng teksto ng Latin? Oh, maestro, estoy listo. Gagawin ko ang lahat. Kahit na marami ang masasabi na hindi ko kayang makipagsabayan. No, Espino. Ipakita mo na hindi ka matitinag ng mga taong inahamak ka. Doon po nagsimula ang lahat. Nakuha ko ang kanilang papuri at nakapagpatuloy pa sa Ateneo para magmedisina. Inay! Nasa huling taon ako ng aking pag-aaral. Babalik na ako sa San Diego at ikakasal na kami ni Holly. Mga taong noon ay hindi ako binibigyan ng pansin, ngayon ay titingala sa akin ng may respeto. Pero hindi ko makakalimutan ang mga oras na ikaw ay nasa aking tabi. Teka, hindi ba yun si Senior Simon? Hindi ako nagkakamali. 13 taon na ang nakalipas. Sa lugar na ito niya ako tinulungan na ilibing si Inay at si Elias. Ano ginagawa mo dito? Bakit mo ako natagpuan? Hindi ko pa nakakalimutan. 13 taon na ang nakalipas nang iyong ako'y tinulungan. Ngayon, ibabalik ko ang tulong. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw sa Crisostome Rivera, ang inakalang patay na. Sino ka para sabihin niyon? Para sa isang taong mahalaga sa akin, palagi kong ikinalulungkot ang kanyang mga paghihirap. Silyo, mayroon kang lihim na maaaring sirain ako at natadaan mo pa ako ng bagay na dalagay sa akin sa inyong mga kamay. Dapat mong putulin ang iyong mga labi. Ngunit, hahayaan kitang mabuhay. Iwala akong hindi ako magsisisi. Ikaw ay nagtagumpay sa pag-aaral at tulad ko na may utang sa lipunan. Tayo ay mga biktima ng kawalang katarungan. Dapat tayo magtulungan. Nga, tama ka. Ako si Crisostome Rivera, 13 taon na may sakit at nabigo. Ngunit Ginoo, kailangan bang may karakasan? Di ba't ang edukasyon at pagkakaisa ang sisi? Sinubukan ko na inyon, ngunit ako'y binansagan ng pilibustero at tinapon. Di ba pwedeng gamitin ang wikang Kastila upang maghilingin ang karapatan?
Hindi sila makikinig hanggat hindi nila maramdaman ang bigat ng galit at kailangan tayong maghimagsik. Ngunit hindi na maibabalik ang buhay sa pagkikiganti. Hindi ko lang gustong maranasan ang mga hirap na pinagdaraanan na natin. Naintindihan kita, ngunit ang pagpapahayag ng pangapi ay krimen din. Kung hindi tayo kikilos, lalo pang lalala ang kalagayan ng bayan. Kaya handa ka bang sumali sa akin? Ginoo, kailangan ko pong mag-isip ng mabuti. Hindi ko kayang tanggapin agad ang ideya ng karahasan. Ngunit naiintindihan ko ang iyong galit. Sige, bibigyan kita ng panahon, ngunit tandaan mo, hindi tayo makakapaghintay ng matagal. Dapat na tayo umalis, kalipiliin ang lahat. Sana po ay nagawa na nilang ilan. 25 piso lang naman po ang kailangan. Ngunit bakit wala? Baka naman po ay nakalimutan ninyo. Hindi ako masasaktan. Hindi naman malayo ang aking pupuntahan. Bawat 2 araw ay makakabalik ako upang bisitahin si Ingkong. Alam na rin naman ni Basilio ang nangyayari. Lagi niyang sinasabi na kapag siya ay naging doktor na at kami ay kinasal, hindi na kailangang umasa sa mga lupain namin. Wala baka mahawa ko sa sakit sa taong nandito. At kapag nangyari yun, baka hindi na kami kasal ni Basilio. Ito, kapag bumalik na po si Ama, sabihin niyo na pupunta na po ako sa kolehiyo. Nagsasalita po ng kasilang aking amo. Ito na po ang pinakamurang kolehiyo na nakita ko. Mag-iingat po kayo, Ingkong. Uuwi po ako pagkaraan ng ilang araw. Hindi mo marunong yung lolo kung paano magdasal na maayos. Mali yung pagbigkas ng mente, boss. Mali-mali ka rin sa salitang Latin. Pasensya na po. Hindi po ako sanay. Dati po, Tagalog lang po ang aming dasal. Marusay ka ng Diyos dahil sa kasalanan o kawalan ng tamang pagturo. Basahin mo ito. Tandang pasyong makunat. Sabi dito, ang pag-aaral ng dito na iyon ay kasalanan. Maasa ka lamang sa mga sikura at simbahan. Opo, salamat po. Gagawin ko po ang lahat para ipagligtas naman. Mabuti na lang. Ulitin mo ang dasal ng maayos sana. Hindi ba ikaw nag-utos na kunin ang sandata ni Kabinsang Tales? Kung hindi, hindi sana siya napahamak. Utos iyon mula sa itaas para pakalmen ang mga naghahabol sa lupa. Hindi ko kasalanan kung bakit dinukot siya ng mga tulisan. Wala akong ginalaman doon. Totoo iyon. Kung nasa bahay lang siya, hindi mangyayari iyon. Baka hinahanap niya lang ang gulo. Pero sa kanya talaga ang lupa, hindi ba? Basta't may pahintulot sa hukuman at mga kura,
Mahalaga iyon. Tama yun. Kapag utos nila, dapat susundin. Senyor, maupo po kayo. Hindi ako makapaniwala na pumunta kayo sa aking munting tahanan. Gracias, mi buen hombre. Dumating ako rito dahil alam kong dito nagtitipon ang mga tao mula sa dalawang bayan. Tingnan niyo po ito. Ito ay mamahaling alahas at hindi lamang basta alahas ang mga iyan. Tingnan niyo po ito. Ito ay mga mamahaling alahas at hindi lamang basta-basta ang mga alahas ito. Uy, ang ganda naman ng mga yan. Saan mo po yan nakuha, senyor? Estas joyas tienen historia, señora. Itong singsing diyan gran hombre sa Roma. At itong ikaw naman, dati pong pag-aari ni Cleopatra na isang reyna sa Egypto. Muy impresionante. Don Simon, magkano kaya ang halaga nito? Ang aking mga lahas ay hindi lamang masukat sa halaga. Ang mga ito ay hindi lamang palamuti, kundi may kapangyarihan magligtas ng tao, maggumawa ng bilangguan o maging sanhi sa pag-aalsa. Ang ganda naman ito. Ang tunay. Kabisang Tales, mayroon ka po bang magpapalit na lahas? Pwede ko itong bilhin ng mas mataas na halaga. Meron po akong isang lakit, senyor. Binigay ko po yun kay Huli sa isang matandang kitungin. Mahalaga po yun sa amin. Handa akong magbayad ng 500 piso. Maaari mo bang makita? Sandali lang po, senyor. Tingnan mo ito. Ang akala mong lupang walang silbi na ngayon ay masagana na. Oo po, padre. Baka naman talaga hindi para sa kanya ang lupain ito. Tama ka dyan, ang tangi alam niya ay umiyak at nang humingi ng awa. Akala ko'y makapagbili na ako ng pagkain para sa aming pamilya. Pero paano ko kayo magbenta habang ang mga tao ng agaw ng lupa ay nagtatawanan pa? Ginoo, patawad Ginoo. At kinuha ko ang iyong baril. Kinakailangan ko ito dahil sasabi na ako sa mga tulisan Tales. La Justicia ay dumating. Hindi na sila makakapang-api pa at tagpuan na kita. El panahon ng pagbabago ay malapit na. Buenos dias, kapitan. Mabutit nakarating kayo ng lunas. Tayo na upang marami tayong mahuli. Napakasarap mag-aliwaliw sa lugar na ito. Sabayan pa ng banda ng musika. Sana marami akong mahuli. Probablemente no si ahora el momenta para cazar. Isang oras na ako naghihintay dito. Nakakayamot naman. Mas mabuting siguraduhin na lang natin na maglaro tayo ng tresilyo. Paano lalapit ang mga animalis? Ang tugtog na iyong banta ay nakakakulap. Vamos, ako ang nanalo. Kapitan General, napakahusay ninyo. Walang makakatalo sa inyo. Tunay nga, mahal na general. Kayo ang napakagaling na manlalaro ng tresilyo sa buong Pilipinas. Aba, kayo naman. Hindi naman ako ganun kagaling. Sadyang mapalad lang ako. Buenas tardes, mahal general, mga padre. Simon, buti na parito ka. Halika, sumali ka sa amin. Maraming salamat po, general. Ngunit meron na akong panukala na maaaring makalibang sa inyo. Mahal na general, meron na akong mungkay tungkol sa pagbabawal ng armas. Sa halip na ipagbabawal ang lahat, payagan sana ang mga armas ni Salon at iyong mga sukat na kasulukuyan may bibili. May punto ka rin naman. Hindi ba't delikado pa rin yun? Ang kasamaan ay wala sa armas, mahal na general, kundi nasa taong gumagamit nito. Mahal na general, huwag kang magpadala sa mga panukala ni Simon.
may mas mahalaga akong bagay na nais talakayin. Ang petisyon ng mga estudyante na magpatayo ng paaralan para sa wikang Espanyol. Hindi dapat payagan iyan. Magiging mulat ang mga Pilipino at magkaroon ng pagkaisa laban sa atin. Maligayang pagbati mga Ginoo. Sa halip na mga bagong gusali, di kaya't gawin na lang nating para lang mga sabungan? Pakatiwangwang lang naman ito sa mga karaniwang araw. Magandang ang balak ng mga kabataan. Dapat natin silang suportahan. Sandali! Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Ang dami yung sinasabi. Mahal na General, maging ako rin ay may hihilingan sa inyo. Maaari nyo bang palayain si Tandang Selo? Si Tandanselo? Ngunit baka isipin ng mga tao na mahina ang gobyerno. Dahil basta-basta lang tayo nagpapalaya ng mga tao. Palayain nyo siya upang magpakita kayo ng awa at habag sa mga tao. Magandang imahe ito para sa inyo. Sige, palayain si Tandanselo. Siguraduhin yung wala siyang magagawang kalokohan at makakasira ng maimahe ko. Maraming salamat po, Kapitan. Sa Universidad ng Santo Tomas, may isang estudyanteng nangangalang si Placido Penitente. Ayoko na. Gusto ko nang tumigil. 2 o 3 beses na siyang sumulat sa ina para huminto at magtrabaho. Placido, kumusta? Magasin tayo sa bayan ni Padre Camura. Hindi ako interesado. Sayang, nang pumunta kami, diniraan na namin lahat ng magandang dalaga doon. Alam mo ba, nakilala kami ng isang mangmang na katipa ni Basilio. Napakaulol ni Basilio. Ano nga pa pala niya sa isang dalagang hindi marunong magsalita ng Kastila. Walang yaman at alila pa. Napakasungit pa. Pero hayaan mo, may mangyayari din doon balang araw. Placido, pwede bang pumirma ka dito para pagtuto sa akademya? Hindi ko pa nababasa. May karanasan na si Placido na pumirma sa isang kasulatang hindi niya nabasa, kaya't nawalan siya ng ari-arian. Pasensya na, hindi ko muna pipirmahan. Ocampo! Oliver! Ngunit malapit na ang pagsusulit, pero hindi pa ako napapansin. Pinitante! Bakit? Ikaw! Sagutin mo ang tanong ko! Ano ang pangunahing batas ng pisika? Wala kang may sagot? Mapu ka! Tunto! Pilaes! Sagutin mo ang tanong ko! Ano ang pangunahing batas ng pisika? Aray! Pinitente! Ang pangunahing batas sa pisika ay tungkol sa... Espiritu Sasre! Hindi mo alam ang sagot? Pakialamero! Placido! Nagadikta! Pero padre, hindi ko po alam ang sagot. Huwag niyo po akong pilitin. Wala kayong karapatang ipahiya ako! Isa ka ba namang edukadong puro, Padre Milon? Pilipustero! Tunto! Sa kampo ng demonyo! Magor Vega Pendejo de Lerda! Ito walang hiya! Pilipustero! Tunto!
Mga kaibigan, nagtitipon tayo ngayon upang pag-usapan ang Akademya ng Wikang Kastila. Naniniwala ako, magtatagumpay tayo. Malaga ang akademya na ito para sa ating kinabukasan. Sumasang-ayon ako. Bilang isang Kastila, gusto ko makita ang mga Pilipino na magkaroon ng pagkakataon na mapaunlad ang kanilang kaalaman. Hindi ako sigurado sapagkat maraming tutol sa ating layunin. Huwag kang mag-alala, meron tayong tagapagtanggol. Sino? Si Padre Rene. Si Padre Rene? Talaga? Oo, ngunit kailangan pa rin nating makuha ang suporta ni Don Custodio. At pinakumpinsihin si Don Custodio. Sino lalapitan natin? May dalawang taong pwede nating lapitan. Si Ginoong Pasta ang abogado at si Tipay ang mananayaw. Hindi ako sang-ayon na lumapit kay Pipay. Hindi marangal ang iyon. Kung gayon, sino ang lalapit kay Ginoong Pasta? Ako na ang lalapit. Susubukan kong kumbinsihin at pamamagitan ng aking mga argumento. At kung hindi ka magtagumpay? Kung hindi magtatagumpay si Isagani, tsaka pa lang nating puntahan si Tipay o ibang impluensya. Uy! Sagani! Naparito ka? Ginong Pasta, salamat mo sa pagkakap. Wala naman. Ginong Pasta, nais ko pong humingi ng payo tungkol sa aming proyekto na Akademya ng Wikang Kastila. Akademya ng Wikang Kastila? Alam mo, ang bayang ito ay puno ng plano at panukala. Ginong Pasta, hindi po kami humingi para sa aming sarili, kundi para sa ikabubuti ng bayan. Mahal ko rin ang bayan. Ngunit kailangan kong mag-ingat. Mayroon akong ari-arian at pangalan na dapat pangalagaan. Hindi po ba dapat ding makinig ang pamalaan sa mga mamayan? Kami po ang bumubuo sa pamalaan. Ang mga mamayan ang bumubuo ng pamalaan. Ayon sa isang kasabihan sa Kastila, ay hindi umiiyak ay hindi mapapasuso. Ang humihingi ay hindi binibigyan. Ngunit sa pamahalaan, baliktad ang nangyayari. Ang paghingi ay tanda ng kakulangan. Kung ang hihingi ay ayon sa batas, hindi dapat ito ikahiya. Iniwala akong mabuting pamalaan ay managbigay ng mabuti. Napakabata pa ninyo. Ilaan na lamang ang inyong panahon sa pag-aaral ng medisina. Paubayan na ninyo ang pamahalaan sa pamamahala. Ginong Pasta, ikakahiya ko pag kung wala akong nagawa para sa bayan. Bihira mga katulad ni Isagani. Sana ay marami pang mga taong ganyan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kapunan na ito. Gusto ko lang sana iparating ang aking hiling na magkaroon ng konsulado ng sino dito sa Pilipinas. Napakaganda ng iyong hangaring Ginoong Quiroga. Naway mapag-aralan namin ito ng mabuti. Ginoong Quiroga, naalala po ba ang tungkol sa iyong utang? 9,000 piso. Hindi mo pa ito nabayaran. Oo naman, Simon. Pasensya na. Wala pa akong sapat na kakayahan upang bayaran niyon. Alam mo naman na mahina ang kita ng negosyo ngayong buwan. May alok ako sa iyo. Sa halip na bayaran mo ng buo, hayaan mo gawin natin ang taguan ng pulbura at ang armas ng iyong kanan. Kapalit niyan, bawasan ko ng 2,000 piso ang iyong utang. Ngunit, baka mapahamak ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko hayaan mangyayari yun. Oo na lang, papayag ako. Basta tutuparin mo ang iyong sinambit. Kinakailangan na natin magpadala ng komisyon sa India upang mapangaralan natin kung paano nila ginagawa ang sapatos. Mahalaga ito para sa ating bansa.
Maganda ang plano. Makakaasa kayo sa aming suporta. Mabuti naman. Yung saya-saya talaga dito maglakad-lakad sa perya. Padre Kamura, tumingin ka sa akin. Huwag mong kalimutang ikaw ay isang kagalang-galang na praile. Nandito yung pinakamagandang dalaga. Paulita, napakaganda mo talaga. Tila ang iyong ganda ay hindi makatulad. Dagating pa ba kaya ang araw na ikaw'y mapasakin? Doon na Victorina, napakaganda naman ni Pauleta. Siyang tunay, dapat makapangasawa siya ng mayaman at Ginoo. Siyempre, ang kagandahan ay dumadaloy sa aming lahi. Ang kagandahan ng aking pamangkin ay may bagay lamang sa mayayamang Ginoo, edukado at may magandang lahi. Dunya Victorina. Bini-bini, napakaganda mo naman. Para kang anghel na pinadala ng Diyos sa lupa. Juanito, bakit balungkot ang iyong likod? Padre, tayo'y may ibang sadya. Huwag mo nang sundan ang dalaga. Tingnan mo, ano naman ang mga iyan? Sadyang ang mga Pilipino ay magaling sa pag-ukit ng mga larawang kahoy. Ang larawang kahoy na yun ay parang si Padre Kamura. Payat! Sino naman ang babaeng bulag na nasa larawang iyan? Hindi ko po alam, Padre. Hindi nyo ba nakikita ang pamagat? La Pranza Filipina? Tingnan nyo ang larawang iyon. Parang si Simon. Tika. Sana ba nga yung taong iyon? Napakakuripot naman niya. Natatakot ba siya yung pagbayarin sa palabas ni Mr. Leeds? Ang palabas na ulo mamaya ay may daya. Hindi naman totoo ang palabas ni Mr. Leeds. Bienvenidos todos. Malugod kong tinatanggap ang inyong pagdating. Bago tayo magsimula, pakisuri ang aking kahon. Pero por favor, manatiling tahimik habang ginagawa ang aking palabas. Aba, mukhang walang nakatago dito. Sigurado akong may salamin o ilusyon na nakatago sa kanyang palabas. Walang salamin. Walang anuman. Ang kahon na ito ay natagpuan sa piramid ng Egypto, kung saan ang nasa loob ay ang buwan papyrus na may nakasulat na mahiwagang salita. Dere move! Ako si Motes. Ako ay nabuhay noong panahon ng mga panahon. Ako ay tinuming na tafsir at pinatay dahil sa aking nalalaman. Di po rito ba mamamatay tao pa? So po'y malapagit din kinagnihalwa. Imuran ang palabas na ito at dapat ang magbawal. Ang ulo na yan ay walang respeto, mapagbintang! Sangayon ako, dapat hindi ito magpatuloy.
Ihahagis kita sa ilog, Padre Sipaila. Darating din ang araw. Sila! Sila! Bakit po kayo nandito? Mabuti naman maaga kang nakauwi ngayon. Marami pong nangyari sa araw kong ito, ina, at lahat ay hindi maganda. Nagngangalit ako sa mga praile at sa mga tao sa paaralan. Pasensya na po, ina, sapagkat ako po ay hihinto na sa pag-aaral. Natanggap niyo po ba ang aking liham na ipinadala? Kaya nga ako naparito. Anak, sigurado ka ba? Baka naman naguguluhan ka lang. Huwag kang magpadalos-dalos sa iyong mga desisyon. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay. Kaya nga kami nagsusumikap upang makapag-aral kayo at hindi niyo maranasan ang aming naranasan. Anak, alam namin na mahirap, pero kailangan mong magpagtiis at magpakumbaba. Kung lagi na lang tayong magpapakumbaba, mas lalo nila tayong aapihin. Hindi ako magpapadala sa kanilang pang-aapi. Placido, anak, may plano ako. Hihingi ako ng tulong sa prokurador ng mga Agustino para maayos ang problema mo. Ayoko po, inay. Hindi ko kailangang humingi ng tulong sa kanila. Ginoong Simon! Ginong Simon, saan po kayo patutungo? Pwede niyo po ba akong isama sa inyo? Placido, at bakit ka naman sasama sa akin? Hindi ba ikaw ay may tirahan naman? Ayoko pong umuwi, Ginoong Simon, dahil nakasagutan po kami ng aking ina at ayokong umuwi ngayon. Dahil doon, gusto mo maglaya? Ano ba ang tinutulungan niyo at ayaw mong umuwi? Gusto ko na pong huminto sa aking pag-aaral, ngunit tumututol po ang aking ina. Gusto niya pong humingi ng tulong sa mga Agustino. Lahat ng galit na nararamdaman ko ngayon ay dahil sa mga praile. O siya, sige Placido, sumama ka sa akin. May plano tayo para sa pagbabago. Gawin mo ang utos ko, makipag-ugnayan sa opisyal na militar at kay Kapisan Talis. Maganda tayo para sa isang revolusyon. Mahina pa ang loob nila. Pero kung sapat ang kakampi, kaya natin ituloy ang plano. Tatango na ako sa lahat ng ito, pero tama ba ang aking nadinig? Ginoong Simon, salamat po sa pagpapasabay. Aalis na po ako. Ina, sumasang-ayon na po ako sa iyong kagustuhan. Papayag na po ako na humingi tayo ng tulong sa mga prokurador. Itutuloy ko ang plano, anak. Ngunit ina, kailangan mo nang magbadali at pumunta ng Batangas. Baka makita ka rito ng mga praile.